tayo pinalad na makakausap ang isa sa mga kongresista, ang kinatawan po ng Ako Bicol Party List Representative na si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Kong Pido, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino, live na po tayo sa DWIC, Alun Channel 23. Kong? Good morning, John, and sa iyong partner sa DWIC, sa lahat ng tagapanood at taga-subaybay. Magandang umaga po. Apo, si Morning Ma'am po. Judith po ang ating kasama. Pido, direct to the point na katanungan na, may mapapala ba, lulusot ba, at ano bang ikangay palaran ng anti-political dynasty bill sa kasalukuyang Kongreso? Kong? Alam mo, dapat suportahan natin yung anti-political dynasty bill kasi ang objective nito is to broaden the political participation at bawasan or ilimita yung concentration ng political power doon sa nagkakailang pamilya lang. Talagang kautusan to ng hindi ng Korte Suprema, kundi ng ating saligang batas that is a declared state policy. We need to support the same. Ang akin lamang dyan is we need to do the right approach. Kasi yung kwalifikasyon ng mga national elective offices, yan ay fix, nakasaad sa ating Constitution Article 6 and Article 7. When you speak of yung ating presidente, vice president, senador, mga congressman, hindi mo pwede dagdagan ang kanilang kwalifikasyon sa pagtakbo sa mga posisyon na yan without amending the Constitution. What I'm saying, Johnny Bañez, Judith, is that what the Congress cannot do directly, it cannot do indirectly. Meaning those statutory disqualification na ipapasa natin by virtue of the said anti-political dynasty bill, or what I'm saying is an ordinary legislation cannot amend the fixed qualification in the Constitution. Kaya sabi ko, sinusuportahan natin pero yung right approach, if we want to cover the national elective offices or positions, is to amend the Constitution. Yan ang ating position dyan. Binabanggit ka rin po na kung talagang seryoso ang mga kapwa mo mambabatas na ireforma ang political system ng bansa, dapat ding seryosohin ang pagsasagawa nito sa tamang proseso at paraan upang hindi masayang yung ang sinasagawang hakbang. Well, tama po. Tama po, John, dahil we want this reform, the anti-political dynasty. Malaking reforma to sa ating political system. But if we pag hindi natin ginawa yung tamang proseso, yung tamang approach, sayang lang yan. Because, as I've said, the ordinary legislations to cover those national elective offices, baka pagdating ng oras, maging, masayang lang at ma-declared as unconstitutional. Kasi ito ang aking posisyon dahil meron nang Supreme Court precedents, yung kaso ng Social Justice Society against Dangerous Drug Board, sinabi ng Korte Suprema na anuman ang attempt na magdagdag ng kwalifikasyon sa pagtakbo sa pagkasenador or congressman or in that national elective offices na walang pahintulot ang konstitusyon or hindi nakasaad sa ating konstitusyon, it is unconstitutional amendments and therefore violative of the supremacy of the Constitution. Siguro mahirap intindihin dyan, pero nakasaad na kasi sa Constitution ko ano lang yung mga minimum qualification ng mga tumatakbo sa pagka-senador, kongresista, vice president and president. Halimbawa, sa senador, ang minimum qualification is natural born citizen, 35 years of age, a resident of the Philippines, and a registered voter. So pag dinagdagan mo yon sa pamamaraan ng isang ordinary legislation, for example, pinagbabawalan na wala kang dapat kamag-anak in a fourth degree of consanguinity, baka sabihin ng Korte Suprema,
Hindi naman yan pinag-uutos ng konstitusyon. Bakit mo dadagdagan sa isang ordinary legislation? Dapat inamend mo sana yung provision, yung operative provision on the fixed qualification ng mga tumatakbo sa national office, hindi sa pamamaraan ng isang ordinary legislation po. So lumalabas pala kung Pido na hindi rin ganun ka-simple itong bagay nito na do matagal na talagang ipinupush ito, and at the same time mismo ang Pangulo na ang nagsabing limiin ng maigi, masusing pag-aralan. Kung Well, tama po, hindi ganun kasimple, hindi ganun kadali, and we need also to respect the supremacy of the Constitution. So, doon sa local legislation, yung ordinary legislation, it can cover local elective officials from governor down to the barangay level. And that's why, John, magtatanong ka, naipasok nga natin yung anti-dynasty provision sa Bangsamoro Law, pati sa SK Reform Act. Tama po, naipasok natin doon because these are local elective officials or positions. But if we want to cover the entirety, we need to look into Article 7 and Article 6 of the 1987 Constitution, na kung saan covers the President, the Vice President, Senators, and members of the House of Representatives. So makita mo kasi dyan, malala din yung yung political dynasty sa Senado at sa Kongreso, di ba? Diba? Ay, nandun na, parang family corporation na. Kumbaga, magkakapatid, mag-ina, nanay at tatay. Kumbaga, yan ang dapat i-cover din natin dito sa anti-political dynasty. Anong basa mo, Kong Pido, sa isang simpleng mamamayan sa harapan po sa harap po nitong ikangay malapit ng yung pumatak yung deadline na sinasabing bago magpasko, may mapapakulong na big fish, biglang ipinasok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong issue na ito ng anti-political dynasty bill. Anong basa mo rito, Kong? All our priorities, huwag sana mamasamain. Priority to, priority din yung may papakulong. Sana maiwasan natin na ito ay isang deflection lamang o paglilihis ng issue. But if you will ask me, these are all priorities, John, and may panahon pa naman para gawin ito. And ang akin lang ay, kung seryoso tayo dito, gawin natin tama. Gawin natin yung tamang procedure at approach. And ang kagandahan sa isang constitutional amendment ay ipapasa natin ito sa taong bayan. Sa isang plebisito, aprobahan ng taong bayan. At makita natin, sa tingin ko naman, sawang-sawa na yung taong bayan sa, kumbaga, ang namumuno sa isang probinsya o lalawigan ay magkakapamilya na lang. Pero baka kabaliktaran rin. Kasi bakit nananalo? Di ba? Bakit binoboto? So those are the things that we need to consider, John. And I think, to me, is not on the substance itself, but on the procedure and approach on how we will do it. So that if we want a real, lasting change, reform, then we should do it the right way. May panahon pa ba, Congressman Garbin? Kasi mukhang merong nagpaplano by next year, may bubuhaying malaking istorya pa rin, which is the impeachment of VP Sara Duterte. Oo nga, magkakasabay-sabay. But as I always say, it is always the right time to do the right thing. Kung tama ang ating gagawin, palaging nasa tamang oras yan. Abot ba to sa 2028? Kasi kung sinasabi niyong may pag-amyenda pang gagawin, mahaba-habang kwentuhan ito, Congressman Pido. Well, tama. Kung halimbawa magkasundo yung Kongreso to call for a Constituent Assembly or a Constitutional Convention, pwedeng yung mga proposed amendment isama na doon sa election. So, isahan na lang na gastos. Kasi to call for a plebiscite, mahal din yan. Bilyon-bilyon din ang gagastusin yan. But, when you speak of reform and something that will last in the name of political reforms, walang price tag yan.
kahit may gastos, dapat may isagawa natin upang makinabang ang sambayanan. Alright. Kung may ilang tanong lang ako dito, no? Since patapos na yung taon, sa buong taon ho ba ng 2025, anong assessment nyo dito sa performance ng ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH, Department of Agriculture, critical yan, no? At saka itong, sa DPW, dole na lang, dole. Kung, Well, yung DOH, I think they're trying their best to, provide access to public health. Ginagawa ng, I can say sa aking lalawigan at riyon na talagang ginagawa ng Department of Health yung kanilang trabaho para mapaglingkuran yung ating mga pasyente, lalong-lalo yung mga indigent patients, to have access to public health. Yung DOLE naman, I would say satisfactory dahil they provide those trainings and programs, especially sa mga ating displaced workers, patuloy ang kanilang pagsasagawa. Yung DA, talagang bagsak ito eh. Hindi ko maintindihan. Talagang bagsak. We are an agricultural country but they were not able to provide the necessary programs that will uplift the agricultural sectors and provide food security. Parang nasanay talaga doon sa kumbaga pag-import and lalong-lalo na sa fishing industry. And alam mo, yung ang nadiscover ko dyan dahil yung ating kalihim ay kumbaga nasa fishing industry, parang natutukan doon yung importation. And nakwentuhan rin ako, nagkakailang membro ng Kongreso that there are some corporations that he was a director together with Toby Chanko, also a director in the SEDA, same fishing corporation, na kung saan parang nakikita natin may conflict of interest. So, yung farm-to-market roads also is subject of a controversy. Ang daming kwento sa Kongreso na binebenta ang farm-to-market roads. Parang din na Department of Public Works. Siguro dapat natin na bantayan. Kong last na lang, DTI. DTI, Noche Buena. Tuloy natin yung pay-concept. Pasa hindi. Ha? Tado hindi. 50-50 siguro, 50-50. Although, hindi naman natin nakita yung pagtaas ng presyo ng mga pinaka-basic na needs ng ating mamamayan. Pero siguro hindi attached to reality. Oo. Right. At Congressman, as always, maraming salamat sa pagkakataon. And from time to time, maabalahin ka namin, dahil mahaba-haba pa itong issue ng anti-dynasty. Yes, 9 days before Christmas at salamat naman at nagkausap-usap tayo. Merry Christmas, John and Judith. At Dahil binanggit mo yan, thank you, Ninong Pido. Ako, ninong nyo. Ingat po. Morning. Good morning and advance Merry Christmas po. Yan po, mga kabalitan, kawali taktakan si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. po naman.